Good morning, my dear brothers and sisters. Welcome to the Manila Cathedral and welcome to the first day of April. In the West, today is April Fool's Day. So do not allow yourselves to be fooled or do not fool anyone. Huwag kayong manloko, huwag kayong magpaloko. Lalo na sa eleksyon sa May 12. Huwag kayong magpaloko. Mga ginigili kong kapatid, ang mga pagbasa natin ngayon ay tungkol sa tubig. Ang unang pagbasa ay naglalarawan ng tubig sa templo at ang ebanghelyo ay naglalarawan ng tubig ng Bethesda. Isa ito sa mga pagbasa kung saan tayo ay inaanyayahang unti-unti sa pagdiriwang ng Easter Vigil kung saan ang bagong tubig ng binyag ay babasbasan. So sa makatwid, ang mga pagbasa natin ay nagpapaalaala sa atin ng binyag na ating tinanggap. The water of baptism when we became children of God. But I would like to stress something that is found in the gospel. There was a man who had been ill for 38 years. The first point is this. When Jesus saw him lying there and knew that he had been ill for a long time, he said to him, "Do you want to be well?" The sick man answered him, "Sir, I have no one to put me into the pool." Walang pong naghahatid eh. Wala pong naghahatid sa akin sa tubig. For 38 years, no one has given time to bring him to the pool. Why? Is it because other people also have their own problems to take care of? May kanya-kanya naman tayong problema eh, no? May kanya-kanya naman tayong pinapasan eh. Yung ba ang dahilan kung bakit walang nakialam, walang nagsumikap na dalhin itong may sakit na to sa tubig ng Bethesda? O ito ba'y bunga ng kasakiman? Unahan eh. Unahan. Kapag gumalaw yung tubig, ang sino mang paniniwala nila, ang sino mang makahipo ng tubig ay gagaling. So, each one to his own. Kanya-kanya. Survival of the fittest. Kung mahina ka, bahala ka, pasensya ka. Walang pakialaman. You know, it continues to this day when people do not have concern for each other. Walang pakialaman. Kanya-kanya. Siguro po sa panahong ito ng Kwaresma, itong magandang suriin natin sa ating mga sarili. Meron ba akong pagmamalasakit sa kapwa ko o sarili ko lang ang iniisip ko? Sarili ko lang ang inaalagaan ko. For 38 years, this man has been sick and no one cared enough to bring him to the pool. Wag sana po tayong ganon. Sa paligid natin, merong mga taong nangangailangan ng tulong. Wag natin silang tanggihan sa paraan na kaya nating tumulong. Kasi kung minsan, yan ang pumipigil sa atin eh. No? Yan ang pumipigil sa atin. Eh, mahirap din naman ako eh. Wala rin naman ako masyadong maibibigay eh. Wala naman ako maitutulong eh. Hindi naman tayo inaasahang
tumulong, no, nang hindi natin makakaya, beyond our power. Hindi. But the Lord is expecting us to give with whatever we have. The second is this, yung paniniwala nila na kapag una silang nakahipo sa tubig, sila'y gagaling. Medyo may pagka-superstitious. Pag nahipo ang tubig, gagaling. Pero dito, ipinakita sa atin ng Ebanghelyo, hindi naman talaga ang tubig ang magpapagaling sa atin kundi si Jesus. Meron kasi kumisan tayong maling paniniwala, mga superstition, pamahiin. Gawin mo ito, no? Gagaling ka, no? Pag hinipo mo yung laylayan ng imahin ng santo, kapag nahipo mo yung paa, no, ng santo, gagaling ka. Hindi po yung laylayan ang nagpapagaling. Hindi po yung paa ng imaheng kahoy ang nagpapagaling. Si Jesus, si Jesus ang tanging makapagpapagaling. Sapagkat si Jesus ang tanging tagapagligtas. Let us remind ourselves, God is our only Savior. Amen.